Ang mungkahi po namin, yung lahat ng mga households na gumagasta ng 234 kilowatt hours, ilibre na po natin yon. Yun ang pinaka-practical na subsidy. Kung yung ibang bansa sinasubsidize, gawin na rin natin dito. Yun pong pagsasubsidize ng 234 kilowatt hours, mas makakatipid tayo kaysa sa ayuda na 194 billion pesos. Dito po halos, baka hindi po umabot ng 100 billion eh. Sa 234, ilibre natin. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto. Senator Marcoleta. Thank you very much, Mr. Chair. The crucial issue here is affordability, Madam Secretary. Kanina po tinanong kayo ano yung affordable, and you ventured to say na siguro 10 pesos per kilowatt hour. Sinabi po niyo na kasi sa ibang bansa, we cannot even compare the rates dahil sa subsidize. At dito naman sa atin, tinatax pa nga ang kuryente. We have filed several measures, Madam Secretary. For example, we want to remove the 12% VAT in electricity. Will you support that, Mr. Secretary? Mr. Chair, as Secretary of Department of Energy, any measure that will lower electricity rates, we will support, Mr. Chair. If it removes the taxes, we will support. That's subject also for the DOF's opinion, no? But as the mandate in having, our mandate is to have affordable electricity, then we will support any measure that will support. Because we want to support you. We want to help you. Pag inalis po natin ng 12% VAT, immediately talagang bababa ang presyo ng elektrisidad and our people will benefit. Tungkol naman sa subsidy, meron din kaming bill eh. Ang sabi natin, napakaraming ayuda ang pinamigay dito sa maraming mga kababayan nating mahihirap. Nandiyan ang 4Ps, nandiyan ang AKAP, nandiyan ang AIX, nandiyan ang TUPAD, nandiyan ang MAIP. Kinuwenta ko pa nga po yung 2025 budget, 194 billion pesos. Pero hindi naman nakukwenta kung kanino napupunta eh. Kaya meron po kaming panukalang batas para talagang maging mababa para sa mga kababayan natin, lalo na yung mahihirap. Magtamasa sila ng cushion sa taas ng elektrisidad. Ang mungkahi po namin, yung lahat ng mga households na gumagasta ng 234 kilowatt hours, ilibre na po natin yon. Yun ang pinaka-practical na subsidy. Kung yung ibang bansa sinasubsidize, gawin na rin natin dito. Yun pong pagsasubsidize ng 234 kilowatt hours, mas makakatipid tayo kaysa sa ayuda na 194 billion pesos. Dito po halos, baka hindi po umabot ng 100 billion eh. Sa 234, ilibre natin. Yung lifeline rate kasi, Madam Secretary, alam naman po ninyo, yung 100% na nalilibre, yun lang gumagamit ng 20 kilowatts. E de parang pinagsindi mo lang ng ilaw sa isang araw. Yun lang ang libre. Wala na. Kasi meron kayong ladderized, yan po alam ng Meralco yan, ladderized discount rate, yung lifeline rate. 20 kilowatt hours, yun lang ang 100% na libre. Gawin po nating 234, kinuwenta po namin. Wala pa pong 100 billion yan. Alisin na po natin lahat yung mga ayuda na hindi naman talaga napupunta sa mga dapat kapuntahan. 5.5 million households ang mahihirap. Katumbas po yan ang about 25 million poor Filipinos. Yung pagtanggap po ng ayuda, hindi po talaga napupunta. Wala pong record na malinaw na napunta sa kanila. Ito po practical. Walang corruption, diretso sa kanila, walang magpapasikat. Nakala mo galang sa bulsa nila yung mga akap. Lalo na nung panahon ng eleksyon po, itong nakaraan. So susuportahan po ninyo, Madam Secretary, sapagkat yun po ay pantulong sa inyo.
affordable, nandyan po sa Section 2, Paragraph B ng Republic Act 9136. To ensure, sabi niya, the quality, reliability, security, and affordability of electric power. So hanggat hindi po natin natutupad yung affordability, yun pong EPIRA ay pinasa 2001. 24 years na po ang nakararaan. Ang Pilipinas po ang pangalawa sa pinakamataas na rates ng electricity. Tama po. Yes. O sa paragraph E, Section 2, sinasabi pa po to ensure transparent and reasonable prices of electricity in a regime of free and fair competition and full public accountability to achieve operational and economic efficiency, to enhance the affordability, to enhance the competitiveness of Philippine products in the global market. Napakaganda po eh. Transparent. Hindi po natin alam kung paano kinukwenta ang rates ng electricity. Reasonable prices in a regime of fair and free competition. With Meralco, Mr. Chair, 75% of its clientele is captive market. Do you think there is competition? Mr. Wala Chair, po, di ba? Sasagutin na kita. 75% captive market. Eh, ang nangyayari po, Mr. Chair, hindi naman kasi pinananagutan ng ERC yung ARCOA. Ito yung retail competition and open access. Hindi naman pinanagutan yung aggregation. Dito sana bababa ang kuryente. Wala pa pong rules ngayon eh. Kanina po tinatanong kayo ng isa sa amin, inaakusa kayo dun sa moratorium. Bakit hindi nyo kanya pinalalaganap ang mga renewable? Yung puro coal ang palagi nyo pinalalaganap. Nasisira ang environment. Kasi po, sa ayaw natin at sa gusto, Mr. Chair, kaya po coal ang ginagamit natin ngayon, tsaka diesel, kahit na mahal at tsaka marumi, ito lamang magsusustain ng ating base load. Tama po? yes, Mr. Chair. Kahit na napakaganda po ng ating layunin sa renewable energy cannot sustain the base load in this country. Tama po? Yes, Mr. Chair. O yan nga po eh. Bakit po kasi meron tayong Semirara? Meron tayong coal sa Semirara. Bakit po in-export natin yun? At ba't hindi po yun ang ginagamit natin, Mr. Chair? Mr. Chair, the report that we get from the power plants is their technology is not fit for the quality of Semirara coal, Mr. Chair. Hindi po. Na-export po eh. Tanong ko eh. Binebenta po natin, samantalang pwede natin gamitin dito para makatipid tayo. Yung tinatanong po natin, anong klaseng policy? Nakaka-produce tayo ng coal, imbes na gamitin natin, binebenta natin. Tayo ngayon na nag-i-import. Di ba baligtad po yun? Mr. Chair, they say that ang quality daw ng coal ng Semirara hindi po pwedeng gamitin sa mga planta na existing natin. Most of them, Mr. Chair. Sino po nagsabi, Mr. Chair? Sino po nagsabi? Ang export pala natin, Mr. Chair, is 50% of the Semirara and 50% is local use. Kung sino nagsabi, those are the findings of DOE as well as based on the reports of the generation companies. Also. Mali po kasi, Mr. Chair, yung findings ninyo eh. Kasi po merong kumpanya rito na gumagawa ng kuryente. Gusto po niyang kasunduan, gumawa ng kontrata. Lahat po ng may puproduce sa Semirara, bibilin po niya. Huwag lang nating export. Ano po masasabi niyo doon?
Mr. Chair, if that is accurate, then that would be more than welcome, Mr. Hindi po Mr. kasi totoo na sinasabi, palaging ginagamit na dahilan po, Mr. Chair, low calorific quality. Hindi po. Hindi po totoo yun. Kung low ang quality po ng mga calorie po ng ating napoproduce na coal, hindi po bibili niyan sa ibang bansa. Mr. Chair, if the coal power plants do buy from Semirara or any local domestic production we have, then we will have energy security and we will support any policy or any directive in order to pursue that. Kasi we are 95% or a little less than 95%, more than 90% of our coal is coming from Indonesia, Mr. Chair. Kaya nga po, kailangan nating palitan ng policy. Meron pong kumpanya rito na gustong bilhin lahat ang production ng Semirara. Kaya wag po nating i-export. Kaya yan po ay kung pananagutan ng DOE yan, wag na tayong mag-export kasi meron namang gustong bumili rito. Maganda pong pasimula, Madam Secretary, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, we will study that and we will coordinate with Semirara also, Mr. Chair, and our generation companies. Thank you. Dito po sa paragraph C, nung batas na sinasabi ko, meron pa pong binabanggit na ganito, to protect the public interest as it is affected by the rates and services of public utilities and other providers of electric power. Importante po talaga eh. Yung lamang po competitiveness po ng produkto natin, pag napababa natin ang electricity, talagang may enhance, kagaya po ng objective. Isipin po ninyo, ang cement plant po natin, 70% ng kanyang production cost, elektrisidad po. Yung mga ash plant and cold storage po, 60% ng kanilang production cost, elektrisidad. Kaya kapag bumaba po ang kuryente, pag tinanggal po natin ng 12% VAT, talaga pong magiging maligaya po. Hindi lang ang ating mga households, pati po yung ating mga businessmen. Paano po ba kinukwenta? Kanina po tinanong kayo ni Senator Amy, yung tungkol sa rate regulation. Paano po ba yung magandang patakaran kung paano i-regulate ang rate ng electricity? Mr. Chair, rate regulation is currently with the ERC, which is under the Office of the President. So we try to be separate and independent from each other, Mr. Chair. Kasi po, ang ERC po, maski siya, hindi niya sinusunod yung charter niya. Sinasabi kasi ron, di ba, yung pinaka least cost manner ang sinasabi niya. To produce electricity in the least cost manner. Pero hindi yun ang hinahanap niya eh. Ako nga po sa isang consultation, nag-appear po ako para makatulong eh. Kasi po yung ARBs nila, yung asset-based, doon po nakasalalay talaga eh. Kailangan kwentahing mabuti ano ba ang ginagamit ng mga producers ng electricity na siya ang dapat na maging basehan para kwentahing mabuti. Sinasabi po kasi ng Korte Suprema, Mr. Chair, Madam Secretary, ito po landmark case ito eh. November 15, 2002. Nagawa po ang batas, EPIRA, 2001. After 1 year, meron pong desisyon ng Korte Suprema. Ang sabi po niya, kung pinag-uusapan rate regulation is an art reaching a result that is good to a public utility but is best to the public. So nakita niyo po, it's an art to reach a result that is good to a public utility but it should be best to the public. You can see the balancing act, Madam Secretary. At saka kailangan po natin kwentahin sapagkat ang dami pong expenses ng mga utilities na charge po sa mga households. Katulad po ng system loss. Ano po ba sinasabi ng desisyon na yun ng Korte Suprema, Mr. Chair? To charge consumers for expenses of a public utility
which do not relate to the benefit and service to the consumers derived from this public utility is unjustified and inequitable. Maliwanag po yun eh. Madam Chair, sinabi pa po ron, the requirement of reasonableness. Kasi sabi rito reasonable rates of electricity. The requirement of reasonableness comprehends such rates which must not be too low to be oppressive or too high. Not be too low to be confiscatory, but not too high to be oppressive. How do you balance that, Madam Secretary? Mr. Chair, I think the balance is as explained by a good senator, but it is indeed difficult art that they are trying to achieve. But with the new chair of ERC, recently appointed, maybe the balancing will be faster and better, Mr. Chair. So, Madam Chair, we will help you. But you will help us. If you can convince the President of the Philippines na isama po natin sa LEDAC yung dalawang measures na sinasabi namin. Alisin po natin ang 12% VAT. That will immediately lower the price of electricity in this country. Bahala na po ang DOF kung saan niya kukunin. Kunin niya sa iba. Hindi naman po kasi nakalagay sa batas na kailangan po nating i-tax eh. You examine the law. Wala po sa law na i-tax yun eh. Hindi ko maintindihan kung bakit po tinax eh. Wala na yata silang mapagkunan. Kailangan po maging imaginative ang DOF. Huwag po natin pabigatin ang buhay ng ating mamamayan. Ang sabi, affordable eh. Paano magiging affordable kung itatax mo? Inconsistent po yun eh. So yung isa po, umamin na po si Secretary Rectum, okay po siya sa mungkahi na palitan na natin ang eskema ng ayuda. Ibigay na lang nating direct subsidy. All households consuming 234 kilowatt hours, ilibre mo na yun. Diretso, walang corruption, walang magpapasikat. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat and congratulations, Madam Chair.